May bagong pahiwatig sa misteryo ng pagkamatay ng inang natagpo ang patay sa freezer ng discount store sa Florida. Lumabas na ang autopsy result kay Helen Garay Sanchez. Aalamin natin ang kahulugan nito at ang kalagayan ng investigasyon sa kanyang pagkamatay. At tinitingnan din natin ang mga bagong pahayag mula sa kasong isinampa ng pamilya ni Helen laban sa Dollar Tree. Maligayang pagdating sa Crime Fix, ako si Angelette Levy. Halos 2 buwan na ang nakalipas, may natagpo ang hubad na babae sa walk-in freezer ng Dollar Tree sa Miami. Linggo ng umaga iyon, Disyembre 14. Nakagugulat iyon, isang nakakabiglang natuklasan sa totoo lang. Ang babae ay si Doktora Helen Garay Sanchez. Nangyari ito sa Little Havana ng Miami, sa tindahan sa Southwest Icawalo Street. Iniulat ng Columbia Broadcasting System News na narinig sa police scanner ang dispatcher na nagsabing may nagreklamo tungkol sa hubad na babae sa loob ng cooler ng tindahan. Agad na napansin ng mga nagtatrabaho sa Miami newsroom ang tawag sa police scanner. Dumating ang mga pulis at EMT sa tindahan at nakita si Helen Garay Sanchez. Doktor siya mula Nicaragua na bumisita sa Miami. Siya ay 32 taong gulang at ina ng 2 anak. Pumasok siya sa tindahan bago magsara. Noong Sabado ng gabi, ayon sa ulat, pumunta siya sa lugar na para sa mga empleyado. Doon siya natagpuan sa freezer. Kinabukasan ng umaga, may empleyadong nakakita sa katawan niya sa freezer. Nagtipon ang pamilya at kaibigan ni Garay sa labas ng tindahan habang nag-iimbestiga ang pulis. Nagbigay rin ng pahayag ang Dollar Tree spokesperson. Alam namin ang malungkot na insidenteng ito at ipinapaabot namin ang dasal sa pamilya ng nasawi. Nakikipagtulungan kami sa mga autoridad ngayon. Gusto ko talaga ang truthfinder.com at madalas ko itong gamitin sa Crime Fix para maghanap ng pampublikong record. Dahil sa Truthfinder, nakakatipid ako ng oras sa pananaliksik at mas marami kaming impormasyong na iuulat sa mga kaso. Pwede mo rin itong gamitin, maganda talaga. I-type ang pangalan para makita ang address, criminal record at iba pa tungkol sa hinahanap mong tao. Ito ang aming pangunahing gamit sa pag-check at isa sa pinakamalaking search service sa Estados Unidos. Sa subscription, unlimited at confidential ang paghahanap mo para i-check ang bagong kapitbahay, suriin ang nakikilala online, or hanapin ang gustong makonekta ulit. Pwede mo ring hanapin ang rehistradong sex offender sa paligid or mag-background check sa sarili, maging maalam at ligtas. Suriin ang mga pampublikong record gamit ang Truthfinder now sa truthfinder.com/lccrimefix. Matapos kitang kwentuhan, nagsampa ng 50M na demanda ang pamilya ni Gray laban sa Dollar Tree. May mga nakakagulat na paratang tungkol sa mga ginawa o hindi ginawa ng mga empleyado ng Dollar Tree noong gabing pumasok si Helen Garay. Mamaya ko na pag-uusapan ang mga iyon pero uunahin ko munang ibahagi ang autopsy result ni Helen Garay Sanchez. Sinabi ng pulisya ng Miami, sa local na media at sa Law and Crime na hindi nila pinaghihinala ang may nangyaring krimen sa pagkamatay ni Garay, ngunit nagpapatuloy pa rin ang investigasyon. Ayon sa ulat ng autopsy, ang sanhi ng pagkamatay ni Helen Garay ay environmental hypothermia. Isa pang nakatulong na dahilan ay ang paggamit ng ethanol na sa madaling salita ay alak. Ayon sa ulat, namatay si Helen Garay dahil sa sobrang lamig at nakaapekto ang alak sa kanyang pagkamatay. Wala ring nabanggit sa ulat ang eksaktong paraan ng kanyang pagkamatay na posibleng iniimbestigahan pa ng medical examiner. Para ipaliwanag ang autopsy report at iba pa, ipakikilala ko si Dr. Priya Banerjee, isang board-certified forensic pathologist. Dr. Banerjee, salamat sa pagsama. Talagang nasasabik akong pag-usapan ito kasama ka kahit na napakakilabot ng kasong ito. Gusto kong simulan sa katotohanang may nakalagay tayong sanhi ng kamatayan sa ulat ng autopsy para kay Helen Garay, pero walang nakasaad na paraan ng pagkamatay. Ano ang masasabi mo tungkol dito? Oo, nakaka-interes yun kasi kadalasan, sa pagkakaalam ko, lahat ng detalye sa Florida ay pampubliko. Iba-iba ang mga estado kung anong bahagi ng autopsy o sanhi ng kamatayan ang inilalabas, minsan sanhi lang hindi buong ulat. Maaring pampubliko ang sanhi at paraan ng kamatayan. Pero nakaka-interes na hindi pa nila ito kinukumpirma base sa nakita ko at hindi ko rin alam kung iniimbestigahan pa yung bahaging iyon o hindi na. Kung pulisya nila na hindi ito nire-review or inilalabas, pasensya na. Medyo kakaiba talaga ang mga pangyayari at doon nakabase ang pagkamatay. Hindi ito karaniwan, meron tayong doktor.
Bumisita siya sa Miami mula sa kanyang bayan na Nicaragua, binibisita ang kanyang pamilya. Pumasok siya sa Dollar Tree store nung Sabado ng gabi at na-trap doon. Tiyak na may surveillance footage nito. Sinasabi ko yan ngayon pero paano kung na-trap siya sa isang walk-in freezer at namatay? At nariyan siya, alam mo yon? Ang sanhi ng pagkamatay ay tinukoy bilang environmental hypothermia na may kasamang dahilan. Isang nakadagdag na sanhi ay ang paggamit ng ethanol. Sa madaling salita, uminom siya. Alam mo yon, ganun ko na lang ipapaliwanag. Napakakaiba nito, kaya kausapin mo ako kung maaari tungkol sa environmental hypothermia. Ang ibig sabihin nito para sa akin ay namatay siya sa lamig. Tama ba? Kaya napaka-komplikado nito, kaya hindi siya ganun. Malayo siya sa pagiging tanga. Napaka-functional niya, tama? Isang doktor ang naglakbay mula sa ibang bansa, tama? Kaya alam mong nandito siya para magbakasyon. Sa pagkaintindi ko, lumabas siya kasama pamilya niya, naghapunan at uminom ng kaunti, alam mo na. Sa tingin ko, lampas lang ito sa legal na limit para sa pagmamaneho, pero sa tingin ko hindi siya ang nagmamaneho. Alam mo, hindi naman ito sobrang taas na ang alak lang mismo ang magiging dahilan ng kanyang pagkamatay. Oh, zero tuldok, isang-isang dalawa ang nakuha. Zero tuldok, isang-isang dalawa talaga. Kaya yun, alam mo na, mas marami-rami na rin yun kaysa sa ilang inumin. 0.08 ang limit para sa pagmamaneho, di ba? Pero hindi naman ito sobrang taas kumpara doon. Kung iisipin mo, siguro dagdag lang ng isa o dalawang inumin sa loob ng ganong oras. Ang problema, di ko alam bakit siya napunta sa freezer. Puro hula lang to, alam mo yon. Pumasok siya sa tindahan, kasama yata ang kapatid at sabi ng kapatid hindi siya makita. Pero pumasok pala siya sa freezer. Malinaw naman na hindi karaniwang pinapasok ng tao ang lugar na yon, di ba? Parang likod ng tindahan, sa freezer. Kaya siguro na-trap siya doon at nagkaroon ng hypothermia dahil sa malamig na paligid. Ito ay isang freezer, kung hindi ako nagkakamali, kaya sobrang lamig. Um, Alam mo yon, maapektuhan na siya pero hindi pa ngayon. Hindi naman siya nagyayelo agad pagpasok niya pero hindi lang siya nakasuot ng tamang winter coat para protektahan siya, 'di ba? Kung iisipin mo yon. Pero habang tumatagal, magiging mas sensitibo siya sa lamig at mawawala ng init ang katawan niya at hindi na niya ito mababawi. Kaya yun ang pinag-uusapan nila na basically huminto ang katawan niya dahil sa sobrang lamig, 'di ba? Kaya mo lang mag-thermoregulate, ibig sabihin panatilihin ang tamang temperatura ng katawan. At kahit lumabas tayo sa, halimbawa sa labas ng bahay, nandito ako sa New England, sobrang lamig sa labas. May kakayahan tayong magbihis ng makakapal at gumagana ang ating katawan para mapanatili tayong mainit. Tama ba? Kaya tayo nanginginig, kaya nagre-regulate ang balat, daloy ng dugo at iba pa. Nililimitahan natin ang pagkalantad sa lamig sa pagsusuot ng makakapal na damit o pagpasok sa loob ng bahay, tama? Pwede nating iwasan ang ganong kapaligiran. Hindi ko alam kung ano ang dahilan kung bakit hindi siya makalabas mula sa loob. Hindi ko alam kung wala bang emergency release mechanism. Hindi ko alam kung gaano siya nalito habang hinahanap yon. Alam mo, kadalasan kapag may hypothermia ka o sobrang baba ng temperatura dahil sa lamig, ganito ang nangyayari. Nakikita natin na maraming nangyayari pero ang una, pisikal, ay pagkatapos mong manginig ng sobra at hindi mo na makontrol ang sarili mo, nagsisimula kang malito at maguluhan. Alam ko na may mga pasa siya sa braso pero di ko alam kung dahil sa pagpalo niya habang sinusubukan niyang kumawala. Gusto kong pag-usapan natin yon. Pasensya na sa pagputol pero pinag-uusapan nila talaga. Tungkol sa kailangan nating himayin ang sitwasyon hakbang-hakbang. Alam mo, dun siya nanggagaling. Karaniwan pa rin ang kanyang paggana kahit may alak sa kanyang katawan tapos unti-unti siyang nalilito. Ngayon, nakakatuwa ang alak ay nagdudulot ng vasodilation kaya parang mas mainit ka. Kaya hindi ko alam kung nagkamali siya ng pakiramdam ng init nung pumasok siya doon. Pero ulit, hindi iyon tunay na init para sa katawan niya para mapanatili siyang mainit. Pag-usapan natin ang tungkol sa mga pasang nabanggit mo. Hindi regular, pula hanggang pulang ubing mga pasa na umaabot hanggang 4.7 sentimetro ang haba mula sa likod na bahagi ng kaliwang bisig hanggang sa likod na bahagi ng kaliwang kamay.
Para sa akin, sinasabi nito na ang balakang, puwitan at ibabang bahagi ng katawan ay may magkakahiwalay at nagsasanib na pulang ubeng pasa na umaabot hanggang 8 sentimetro. Posible ba ito? Sinusubukan niyang gumawa ng paraan, binabangga niya ang sarili niya sa pintong iyon, sinusubukan niyang makalabas, alam mo yon, sinusubukan niyang mag-isip ng paraan. Diyos ko, kailangan kong makaalis dito at talagang natataranta siya sa loob ng freezer na iyon. Ibig kong sabihin, ito ako, sinusubukan kong buuin sa isip ko kung ano ang maaaring naging sanhi ng mga pinsalang ito. Oo, kaya lang, alam mo may paalala na hindi mo pwedeng tingnan lang ang pasabase sa kulay or laki nito at sabihin kung kailan ito nangyari. Okay. Kaya maring pumasok siya sa yellow or freezer na meron na siyang ilan nito, lalo na sa kanyang mga binti. Sa tingin ko, makatarungan lang sabihing ang taong naipit at nilalamig sa freezer ay tiyak na susubok makalabas. Kaya marahil sa palagay ko, maaari akong maghinuha, pero haka-haka lang ito dahil walang kakaiba sa mga pasa na magsasabi sa akin na ito talaga ang nangyari. Pero sa tingin ko, maaari nating ipalagay iyon. Ang normal na reaction ay sumipa, sumigaw, manuntok, alam mo na, subukang basagin ang pinto. At may dahilan kung bakit ganoon. Ang mga braso, binti, balakang niya, alam mo na parang sinusubukan niyang bumangga kahit saan. Kung para buksan ng pinto o kahit para lang makakuha ng pansin, di ba? Alam ko na may tindera doon at sinabi ng kapatid niya na wala na siya. Hindi ko siya mahanap kaya inalerto ang tindera. Kaya alam mo, may sense na sinusubukan niyang magpakita ng pagkabalisa at gumawa ng ingay kung wala na siyang ibang magawa. Maraming tao online ang gumawa ng issue na Diyos ko, hubot-hubad siya pero maari namang ganon. Iyan ay isang bagay na nangyayari kapag ang mga tao ay nagkakaroon ng hypothermia. Ipaliwanag mo naman sa amin ng kaunti tungkol doon tulad ng reaksyon ng katawan sa hypothermia. Tulad ng sinabi ko, ito ay parang proseso na pinagdadaanan ng mga taong matagal na na-expose sa lamig. Una, nanginginig sila at sinusubukang mag-compensate. Pagkatapos, nagiging malabo na ang isip natin, okay, kaya kapag lumala pa ang kalituhan or nalilito na talaga tayo, ibig sabihin lumalamig na ng husto ang katawan. Ang susunod na nangyayari ay tinatawag na paradoxical undressing. Okay, paradoxical ito dahil malinaw naman na hindi siya nakabihis para sa malamig na panahon, di ba? Nasa Florida siya at ang suot niya ay panglabas na damit, maninipis na damit. Ang nangyayari kasi ay nagsisimula ng mag-shutdown ang katawan at hindi na nito kayang i-regulate ang temperatura. Bigla niyang nararamdaman na mainit, okay, kaya kakaiba ang reaksyon ng katawan habang sobrang lamig na talaga sa paligid o sa environment at nagsisimula na siyang maghubad ng kanyang mga damit. Iisipin mong parang kabaligtaran kasi normal na may isip mo, ay gusto kong magkumot, gusto kong magsuot ng coat, gusto kong magpatong ng damit, pero kabaligtaran talaga ang nangyayari at iyon ang tinatawag na paradoxical. At ang paghuhubad ay kusang loob niyang ginagawa, kaya akma ito sa buong sitwasyon. Hindi natin kailangang sabihing may ibang tao roon kasama niya or may gumawa ng dahilan para hubarin niya ang damit niya. Gusto kong balikan yung katotohanan na wala pa tayong paraan ng pagkamatay. Madalas hindi agad natutukoy ang paraan ng pagkamatay. Hanggang hindi pa tapos ang investigation at maaring may isinasagawang investigation pa rin ng pulisya. At alam naman natin na meron, syempre at malamang may mga taong na-interview kaugnay nito. Meron ding kasong sibil na isinampa ng pamilya ni Helen kung saan inakusahan ng kanyang ama ang kapabayaan. Isang 50 milyong dolyar na kasong sibil ito. Alam mo, may 5 uri ng pagkamatay: homicide, suicide, aksidente, hindi matukoy at natural. Siyempre, hindi ito natural na pagkamatay. Pwede na nating alisin iyon. Tama ba, natural na sakit o kapanganakan? Oo, hindi siya inatake sa puso at namatay. Tama, hindi tiyak. Hindi ko alam. Baka aksidente lang to, hindi ko rin sigurado. Sa tingin mo ba posible itong pagpatay kung mapapatunayan? Sa Dollar Tree, sobrang pabaya ng mga tao na hindi nila alam or dapat sana ay alam nila na may tao sa loob. Ibig kong sabihin, posible ba iyon? Sa tingin ko, ang pagpatay ay pagkamatay na dulot ng ibang tao, maaring dahil sa kapabayaan. Karaniwan, ito ay kakulangan ng pag-alaga sa isang tao tulad ng hindi pagbibigay ng medical na paggamot. Um, Ngayon, meron na. Hindi ko pa nakita, kakaunti lang talaga ang mga material na napag-usapan natin o ipinasa mo at nailathala.
Walang binanggit tungkol sa kasaysayan ng pagpapakamatay o isyung pangkaisipan, kaya wala akong nakikitang malinaw na senyales ng pagpapakamatay. Sa ngayon, base sa kakaunting impormasyon at aking professional na karanasan, mukhang isa itong malagim na aksidente. Um, Wala akong rason maniwala, parang hindi naman talaga ganun. Sinadya niya talaga, gusto niyang kitilin ng sarili niya, pumasok siya sa freezer. Wala akong patunay para doon. Kailangan talagang imbestigahan pa ng mas malalim yan. Kaya ang pulis, kung i-interviewin ang kapatid, tatanungin kung sino kasama sa dinner, pinag-usapan at kalagayan ng isip. Sana masaya siya sa bakasyon. Lemwas, ito ay isang vacation sa ibang bansa. E yun, alam mo may nangyaring nakaka-stress na pangyayari kahit nasa ibang bansa siya. May balita ba siyang natanggap na bigla siyang na-stress or naguluhan? Kung hindi naman talaga napatunayan yon, naintindihan ko kung bakit aksidente o hindi matukoy ang pipiliin. Alam mo yon, siguro alam mo ang hindi matukoy ay hindi ko basta-basta ginagamit, pero ganun talaga. Napakakaiba talaga ng mga pangyayaring ito, kaya siguro baka hindi komportable ang medical examiner na basta na lang ilagay ito bilang aksidente. Baka hindi lang talaga sila makahanap ng sapat na impormasyon. Siya ay international kaya halos imposibleng makuha ang mga medical na record tulad ng record sa kalusugan ng pag-iisip. Alam mo, iyon ay isang bagay na madalas kong hinihingi. Palagi kong hinihingi iyon sa kahit anong kaso na iniisip kong may kinalaman sa pagpapakamatay. Kasama rito ang pagtingin sa kasaysayan ng kalusugan ng pag-iisip, pati na rin ang regular na kasaysayan ng kalusugan. Pero alam mo, mga bagay lang na dapat pag-isipan dahil sinusubukan mong makakuha ng mas maraming impormasyon hanggat maaari. Isang talagang kakaibang kaso ito. Talagang hindi ito pangkaraniwan at gusto kong talakayin sandali ang ilang paratang sa civil suit. Inaakusahan ng pamilya ang Dollar Tree at ang manager ng empleyado sa tindahan ng kapabayaan. Hindi nila naayos ang mga problema sa walk-in freezer, kaya nagdulot ito ng panganib ng pagkakakulong. Alam mo, nagtrabaho rin ako sa mga restaurant nung bata pa ako kung saan pumapasok ka sa walk-in cooler or freezer at may hawakan doon. Dapat makalabas ka kasi ganun ang sistema, kaya malinaw na hindi siya nakalabas. Pasensya na kung napagsalita kita. Para sa akin pareho lang, hindi ako nagtrabaho doon pero kumuha ako ng cooking classes at nakapasok sa mga professional na kusina. Kapag may kailangan tulad ng mantikilya sa ref, inuutos ko sa anak kong babae. Pinapadala ko rin siya sa cooking camp para matutong magtrabaho sa ganitong lugar. At parang ganun din kung iisipin mo tulad ng sa trunk ng kotse, 'di ba? May release sa loob, isang safety release. Dahil dito may panganib na makulong kaya may lever release or ibang uri ng release ang mga saradong espasyo tulad niyan. Ngayon, di ko alam kung kailan iniimbestigahan ng pulis ang lugar at ginagawa ang interview. Malaking issue yan. Tingnan mismo ang latch o kung paano gumagana ang freezer na ito. Kasi meron ba? At ibig kong sabihin, kailangan mong pag-isipan yan. Malamang na may mga taong palaging pumapasok at lumalabas dito bilang mga trabahador ng tindahan. Alam mo yon, kaya hindi lang basta-basta. Kailangan itong maging ligtas kahit sino pa ang gumagamit nito o posibleng makapasok dito. Kaya itinuturing kong mahalagang bahagi ng investigasyon ang lugar ng insidente. Ano ang temperature setting ng freezer nila? May alarm button ba sa loob? May lever ba na gumagana o sira? And alam mo, mahalaga yon sa impormasyong yan pareho sa paraan ng insidente at para sa civil case. Sinasabi rin nila na nagkaroon ng pagkukulang sa tamang pagmamanman sa lugar, kabilang na ang walk-in freezer noong araw ng insidente. Para sa presensya ng mga customer at mga bisita sa oras ng pagsasara ng Dollar Tree. Hindi paggamit ng surveillance footage o monitoring system para matukoy kung nanatili si Sanchez sa loob ng tindahan ng Dollar Tree matapos siyang sabihan na may nawawalang customer at hindi siya lumabas ng lugar. Napaka-interesante niyan. Gusto kong malaman kung paano, gusto rin nilang malaman pa kung paano nila nalaman yon.
Hindi pagpapatupad at pagsasanay sa empleyado, pati kakulangan sa makatuwirang patakaran sa pagsasara para matiyak na lahat ng customer at bisita, kabilang si Sanchez, ay nakalabas ng Dollar Tree, kaya hindi agad natuklasan ang presensya ni Sanchez sa walk-in freezer. At upang magbigay ng makatuwirang tulong o tumawag ng emergency assistance at iba pang kapabayaan o pagkukulang na natuklasan sa investigasyon. Sabi nila, baka may matutunan kami pag nakuha ang mga dokumento ng investigasyon. Sa tingin ko, mukhang walang inspection na ginawa sa lugar. Parang, baka dapat inspeksyonin mo ang buong tindahan para masigurado mo, alam mo na, mga banyo, walk-in cooler, freezer. Ginagawa mo ang inspection sa buong lugar siguro 1 beses or 2 beses para masiguradong walang tao sa loob at walang nagtatago doon, posibleng ganoon. Or aksidenteng naiwan doon. Sabi nila hindi iyon nangyari pero malinaw na hindi. Priya, dati ka nang nagpatotoo sa mga kaso. May laban ba ang pamilya ngayon? Naalala ko yung sa school bus, kung paano natutulog or nagtago ang mga bata kaya dapat laging sinusuri ng driver ang loob bago umalis para walang maiwang bata. At kung may kahit anong hinala, ibig kong sabihin, interesado akong malaman kung ano ang nakasulat na patakaran ng tindahan or ng kumpanya, alam mo yon, kung may itinatag na protocol sa pagsasara, kumbaga, na dapat sundin ng manager. Para sa akin, kahit sino pwede dahil pampublikong lugar at tindahan yon, may mga banyo rin, kaya gusto ko siguraduhin yon. Sa tingin ko, mahirap para sa isang empleyado na palaging bantayan kung sino ang pumapasok at lumalabas. Pero sa parehong panahon, sa dulo, 'di ba, sa pagtatapos ng gabi, pagtatapos ng shift, dapat merong pag-iikot para siguraduhin na walang nagtatago sa kahit anong sulok, mga tagong lugar, kung ano-ano pa, alam mo yon? Mukhang lohikal naman yon kasi ang daming tao. Ibig kong sabihin, sobrang sikat ng Dollar Tree at Dollar General. Alam mo yon? Kaya iniisip ko, at saka matanda na siya. Iniisip ko sila bilang mga pamilyang tindahan na pwedeng pasukin ng mga bata, 'di ba? Maraming klase ng tao ang pwedeng maging suki doon. Kailangan mo talagang siguraduhin na wala ng tao bago mo ilock ang pinto. Malamang hindi talaga nakalock ng maayos ang freezer, ibig sabihin hindi talaga ito nakalock. Kung nakapasok siya doon, hindi niya kailangan ng susi. Hindi naman kailangan ng susi ng tindahan para makapasok doon. At kung ganun nga ang kaso, kailangan talagang linisin yon dahil kahit sino pwedeng pumasok doon. Oo, nakakalito nga. Doktora Priya Banerjee, salamat sa pagsama. Susubaybayan namin ito. Sana makapag-ugnayan tayo at makita ang kalalabasan nito dahil kakaiba talaga ito. Mas marami pa kaming natututuhan tungkol kay Helen Garay Sanchez sa pamamagitan ng isang GoFundMe na ginawa ng isa sa kanyang mga kaibigan ayon sa GoFundMe. Si Doktora Helen Garay, isang tapat na manggagamot at minamahal na ina, ay malungkot na pumanaw noong 12 hanggang 14, 2025 sa edad na 32. Tubong Nicaragua, inialay ni Doktora Garay ang kanyang buhay sa medisina at kinilala bilang isang anesthesiologist na dalubhasa sa congenital heart disease. Naghatid siya ng pag-asa at paggaling sa maraming bata at pamilya. Ang kanyang malasakit, husay at dedication sa pagliligtas ng mga bata ay nagbigay kahulugan sa kanyang profession at pagkatao. Mapagmahal siyang ina sa 2 anak na naiwan sa Nicaragua na siyang sentro ng kanyang mundo. Ang kanyang lakas, init ng loob at walang sawang pagmamahal sa kanyang pamilya ay mananatiling alaala magpakailanman. Si Dr. Helen Garay ay pumanaw matapos ang isang malungkot na aksidente habang nasa ibang bansa. Ang pinakamalaking hangarin ng kanyang pamilya ay maiuwi siya sa Nicaragua upang mabigyan siya ng maayos na libing at huling hantungan na napapalibutan ng mga mahal sa buhay. Tulungan natin siyang maiuwi. Nangangalap ngayon ng pondo ang pamilya para sa gastos sa pagpapauwi, transportasyon at libing sa Nicaragua. Lahat ng ambag, maliit man o malaki, ay makakatulong parangalan ang kanyang alaala at suportahan ang kanyang mga anak sa mahirap na panahong ito. Salamat sa inyong dasal, kabaitan at suporta sa aming pagsubok. Patuloy ang investigation ng Miami Police sa pagkamatay ni Helen Garay Sanchez. Wala pa ring foul play na pinaghihinalaan pero maaaring magbago pa ito. At yan na ang pagtatapos ng episode na ito ng Crime Fix. Ako si Angelette Levy. Maraming salamat sa pagsama sa akin. Magkikita tayo muli dito sa susunod.